Magandang gabi na naman, Dinagat Island. Magandang gabi sa mga taga-subaybay sa ating 91.5 Radyo Sirbato. Magandang gabi, Sir JB. At siya nga pala, bungad pa lang ito ha. Babatiin ko talaga ito, si Ma'am Mary Ann Serna Ecleo. Ma'am, congratulations. Nakarating yung pangalan mo ngayon dito sa office at gagawin natin ang iyong appointment bilang Municipal Coordinator ng San Jose, Dinagat Island. Sa paglalakbay ng ating programa sa San Jose, Dinagat Island, malaking tulong po ang isang Ma'am Mary Ann Serna Ecleo. Actually, ma'am, napakalaki ng gampanin. Salamat sa puso mo, ma'am, nga dinodonate mo ang sarili mo para makatulong tayo sa mga taga-Dinagat Island. Sana po makukuha natin ang buong isla. Ang buong isla ng buong munisipyo ng Dinagat Island na ito ang iyong magiging jurisdiction. Sa aking paglaon, gayon din, babatiin ko na rin ang lungsod ng San Fran sa Agusan del Sur. Ito Agusan del Sur, salamat po sa ating Sir JB nga dinala niya yung ating programa dito ngayon sa San Franz, Agusan del Sur. Sana po ang frekwensya ng ating Radyo Sirbato sana abutin ang 14 na munisipyo na nasasakupan ng Agusan del Sur. Nang sa ganon, marinig ng ating mga kapwa Pilipino ang ating panawagan. Panawagan po ito sa mga Pilipino. Ang ating programa talakayan ay patungkol sa programang Benepisyo Habang Buhay. Handog ng mga Pilipino, handog ito ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Dito sa programang talakayan gabi-gabi, malalaman ninyo na ang magandang kapalaran ng mga Pilipino ay darating na. Ang mga plano na inilatad ng ating asosasyon na Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated sa salitang paiksi ay PDDY, naglalakbay ngayon sa 12 rehiyon ng ating bansa, 89 kaprobinsya, 1,400 mahigit na kumulang city and municipalities at 42 to 45,000 kung hindi ako nagkakamali na mga barangay sa buong Pilipinas. So sa ngayon, ulitin ko, congratulations ulit kay Ma'am Mary Ann Ecleo Serna, naging Municipal Coordinator sa Dinagat Island. Ma'am Lolita, sa Region 13, submit mo sa akin ang mga municipal natin, may iba pa. Patuloy ang pag-designate o paglagay natin ng mga coordinator sa bawat munisipyo at mga barangay sa buong Pilipinas. Okay, magbalik tanaw ako. Sa PDDY, isa itong association na binubuo ng 17 Board of Director. Bago ko nga pala malimutan, babatiin ko yung mga Board of Director. Unang-una kong babatiin ang ating Board of Director number 1, Alfredo C. Idusma ng Purok Gumamela, Lapu-Lapu Street, Makugihon, Mulabi, Zamboanga del Sur. Babatiin ko rin ang ating isa pang masigasig na coordinator, Bishop Rene A. Suerte ng Gitran, Bimingag, Zamboanga del Sur. Sir, kumusta ka na, Sir Rene? How are you today? Babatiin ko rin ang ating isa pang coordinator, si Region 10, Pedro Alboro Olivar Jr. Ang ating Region 7, napakasigasig din ito, katulad ni Alboro Olivar Jr., Jacinto Balanay Riganyon ng Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City. Si Alboro Olivar pala ay Tagum City, sa Zamboanga del Sur ito din, no? Kay Godofredo Mendoza Humuad ng Talisay, Dapitan City. Danilo Gomez Ogsok, Bishop Danilo Gomez Ogsok ng Santo Tomas, Davao del Norte. Si Emiano Senior Arellano Castillo, Bishop Emiano, kumusta ka na dyan sa Leyte, sa Region 8? Ang ating masigasig din nga Sir Jonel Gomez Ogsok ng Oroquitas City. Tuloy-tuloy po
ang ating radio program dyan sa Oroquita City sa pangunguna ng ating masigasig na Bishop Jonel Gomez Ugso. Si Jose Patso Tumugso, kumusta ka naman dyan sa Sapangdalaga? Si Cristito Isli Tumapo, no, mahawak ng Region 6. Si Ma'am Rio Pakatang Bulwan sa Region 4B. Alfonso O. Gomez ng Region 2 sa Cagayan Valley. Nakabase ito sa Barangay Rapuli, Sitio Racat, Santa Ana, Cagayan Valley. At si Gina Estel Velasquez ng Giwan Eastern Samar. At ang ating humahawak naman sa Dasmariñas City, Cavite. So ito yung ating mga board of directors nga bumubuo ng ating association. Magbalik tanaw ako, no? PDDY isang association na ang misyon ng mga coordinator ay ipaalam sa lahat ng mga Pilipino na itatayo sa ating panahon ngayon ang isang korporasyon na kayo, ako, sila, tayong lahat ay magiging may-ari. At ang korporasyon na ito ay magninegosyo. Ito ang magninegosyo sa yaman ng Pilipinas na tinatawag na deuterium na sa ibang termino ay hydrogen gas. Okay ha? Pag kumita na ang korporasyon na ito, lahat na may-ari na kasama na naging may-ari na mga Pilipino ay magbenepisyo buwan-buwan sa kita bilang may-ari. Para ito sa iyong magandang kinabukasan. Kinabukasan na rin ng iyong pamilya. Kinabukasan na rin ng inyong mga apo. Kinabukasan ito ng susunod pa na lahing Pilipino. Actually, ito na yung tunay mong pamana. Ito ang magandang kinabukasan na maghatid sa Pilipinas sa tuktok ng tagumpay at maghatid sa mga Pilipino sa pinakamataas at kilalanin tayo ng buong mundo dahil ito ang magwakas sa kahirapan ng mga Pilipino. Ito ang maghatid ng pagkain sa iyong lamisa buwan-buwan. Kasi habang buhay ito na benepisyo. At ang benepisyo na pinapangako nito ng ating programa, hindi po ito biro. Ito ay napakalaki po, no? Napakalaki. Hindi ako magbigay sa inyo ng numero. Ito lang may pangako ko sa inyo. Hindi na kayo magugutom sa buong buhay. Hindi ninyo maranasan ang mahihirapan kayo. Hindi na kayo mangingibang bansa. Maraming nagtanong dito, paano makakasali? Ganito lamang ang ating programa. Wala tayong application form, katulad ng iba dyan. Pahirapan pa kayo. Napakasimple lamang at ginawa nating madali ang lahat. Kumuha lamang ng control number o numero na nasa isang ID card. Magbigay ka lamang ng membership o contribution o donation. Bahala ka na kung itatawag mo dito na 100 pesos isang bisis lamang. At ang 100 pesos na ito ay siya muna ring investment o puhunan sa malaking negosyo na itatayo natin. Ito lang po ang puhunan ninyo, ha? ID card lamang at dito nakasalalay sa numero ng ID card nga magtuturo sa iyo na ikaw ay kasama at ang investment mo dito o puhunan nga ilagak mo dito 100 pesos lamang at isang beses lamang. At ito ay wala nang kasunod pa. Hindi ka na namin sigilin uli. At may programa tayo dito. Paano, no? Sa susunod natin pag-usapan kung sa anong paraan kayo magbenepisyo. Susunod natin yan. Sa ibang oras, isang buwan pa tayo dito sa ating talakayan gabi-gabi. Isang beses mo lamang itong gagawin. Ang puhunan na ito. Good news ba ito para sa inyo?
Para ito sa mga materialis ng iyong ID card. Intindihing mabuti ang ating programa kasi napagkamalan tayong scammer. Para ito sa 100 pesos ng iyong ID card, ang investment mo o puhunan mo sa isang napakalaking negosyo. Tanong, saan galing ang puhunan ng ating malaking negosyo? Ang nagkasa ng programa na ito, hindi nagbibiro. Siya na rin po ang nangangako na magpinan sa atin. Ngayon, maraming mga magkakatiang dila, mapaglaro ang mga isipan saan daw galing ang puhunan. Ay teka muna, confidential. Huwag ka na magtanong. Kung gusto mo, sumama ka. Kung ayaw mo, pwedeng huwag kang sumama. Basta dito, hindi tayo nagkasa at hindi tayo nagbibiro. Hindi po natin ito ikinasa para lukuhin natin ang mga Pilipino para yumayaman tayo sa 50 pesos ninyo at sa 100 ninyo. May operation tayo. Okay no? Ulitin ko, investment ninyo 100 pesos sa isang malaking negosyo na may nag-sponsor na para mamuhunan dito. At ang kapalit nito ng inyong ID o numero ay habang buhay na benepisyo. Okay ba po ba? Maliwanag na po ba sa ating lahat? At hindi ka na maghihirap. Ang pangako ng iyong ID ay benepisyo. Kaya kung maaari, wag naman ikaw lang. Kasi ang ating numero ay individual. Ang isang numero, isang slot na benepisyo. Kaya kung maaari, kung 10 kayo sa iyong pamilya, lahat ng mga anak, isali mo na para wala na kayong hingian. Kanya-kanya na po kayong tanggap sa inyong benepisyo. Kung 10 kayo, 10 din ang slot ng benepisyo na darating sa pamilya mo. Isali na ang bawat isang, isali na po, no? Isali na po ang lahat. Okay. Ang benepisyo habang buhay ay hindi maliit. Uulitin ko ha, huwag ninyong mamaliitin ang programa na ito kasi ito na yung makapagwakas sa inyong kahirapan. Okay. Ngayon, hindi basta uulitin ko ha, ayaw kong magbigay sa inyo ng numero. Pero pag-usapan natin kung gaano kalaki ang inyong benepisyo dito. Ito lang masasabi ko sa ngayon. Kaya ninyo nga magliwaliw buwan-buwan sa buong mundo bilang mga turista. Paano? Pag-usapan natin kasi ang ating produkto ay hydrogen gas kapalit sa gasolina ng buong mundo na mauubos na. Kaya hindi ito biro, hindi maliit nga negosyo ang ating papasukan. Kaya nga, para maahon natin ang mga Pilipino, mabitbit natin ang lahat, hinihimok natin ngayon yung mga nangangailangan ng tulong, sumali na kayo, invest na kayo para maging membro kayo dito. Mahal po ang ating produkto. Hindi tayo nagbibiro dito. Sa iba nating segment, pag-usapan natin sa ibang oras, ipapaintindi ko sa inyo paano natin mapakinabangan at ano ang deuterium. Marami mga tanong na aking sasagutin. Isang araw, magkaroon tayo ng open forum. Pwede kayong tumatawag. Tawag kayo sa opisina ni Ate Dina para masagot yung inyong mga tanong. Ito lamang ang numero. 0962-380-5480. Maaari niyo akong sundan sa aking YouTube channel. Search lang ninyo PDDY Secretary at maaari na rin ninyong mapapanood ang aking mga post sa aking Facebook page, Heavy Water. Like and share na rin po. Tulong nyo na rin sa akin. Okay. Ngayon, itong kailangan kasi itong hydrogen gas nasa ating Pilipinas. Nasa atin binigay ng Diyos. Kaya dahil nasa Pilipinas ito, aayusin natin. Kailangan aayusin natin ng isang programa na kailangan may isang programa na mag-ayos nito. Hindi na po natin ito ipagkatiwala sa mga negosyante na walang balak na bibigyan kayo. Maliwanag po ba? Kailangan mapakinabangan ito ng mga Pilipino. Kailangan hindi ito makukuha ng mga negosyanteng sakim na walang iniisip kundi ang sarili lamang kapakanan. Realidad po ha. Hindi ako naninira. Kailangan isang programa
na lahat makinabang. Hindi ito masolo ng isang taong oligarkiya na magdinegosyo lamang para sa kanilang sariling kapakanan. Ngayon, siguro malinaw na sa inyo ang mensahe, dadako tayo sa ating mga coordinator na nagsilbi na manpower ng ating association. Kasi hindi makakarating ang programa na ito sa inyo kung wala tayong pagtutulungan. Okay. Kung baga, itong ating mga coordinator, ito yung mga nagsilbi na mga manpower. Halimbawa, no? Halimbawa, nagtayo tayo ng bahay. Kukuha tayo ng mga karpintero, mga mason, mga engineer, kanya-kanyang talino po. Kanya-kanyang ambag ng kakayahan para maitayo ang isang bahay. Malinaw, no? Ito ay isang halimbawa. Ngayon, may coordinator na honest, mayroon ding coordinator na hindi honest. Sabihin na natin buang. Hindi isunumite ang mga pangalan sa opisina kasi ang remittance ginamit nila. Itinago nila ang inyong mga listahan kasi ang pera kinuha nila, tinatawag ang ating mga listahan, no? Tinatawag ito na database masterless form. Ganito po yon. Ipapakita ko sa inyo. Hawak ito ng mga coordinator. Database masterless form. Wala, nasabi ko na kanina, wala tayong application, no? Okay. Dito sa database masterless form, isusulat ninyo ang inyong mga pangalan bago ibigay sa inyo ang inyong mga ID. Ganito yon, ito yung ating proseso. Pagbigay ninyo sa membership, kaliwaan, kuha ninyo kaagad ang inyong ID card na may numero. Control number bilang miyembro. Official na kayong may miyembro kung kayo ay mayroong ID. Ang trabaho ni coordinator, isulat ang inyong pangalan sa tinatawag na database masterless form. Ito isubmit sa opisina para ma-encode kayo sa ating database system. Maliwanag, no? Ang original na papel isumiti sa opisina, ang Xerox maiwan ni coordinator. In case mawala ang ID mo, hanapin mo si coordinator, andoon ang pangalan mo at ang iyong numero. Pero mainam siguro i-memorize mo ng iyong numero para hindi ka mamroblema kung mawala yung ID mo. Payo ko, itato na ninyo sa inyong braso o sa likod para sigurado. Ganoon po kahalaga ang numero na sa ID. Okay. Ngayon, si coordinator, andun man ang kopya mo, just in case, mayroon ka pa rin option para mahanap ang iyong numero. Kaya sa mga miyembro, panawagan ko, ingatan ang mga ID. Kasi pag dumating na ang benepisyo ninyo, ito yung papel kasi ng ating coordinator. Ang ating coordinator, kailangan mag-submit kayo sa mga pangalan nga meron talagang maiwan na Xerox sa inyo. Kasi pagdating nung panahon na magbenepisyo na ang inyong mga recruit o inyong mga miyembro, mayroon kayong matatanggap bilang gantimpala. May incentive kayo sa suma total na kabuuhan na benepisyo ng inyong mga miyembro. Kaya ingatan ang inyong mga Xerox sa database master list. Mag-iwan kayo ng kopya sa inyong mga miyembro kasi kayo po ang nakakakilala sa kanila. Kami sa opisina, malayo na po ang channel. Okay. So ganoon, no? At si coordinator, ito naman ang ating programa. Para kay coordinator, para magkakakilos din siya sa kanyang gampanin ang programa natin sa 100 pesos
mo na investment sa negosyo natin. At the same time, membership, ang 50 pesos ibigay sa head office para patuloy kami makagawa ng mga ID. Ang 50 pesos maiwan sa coordinator, solo man o grupo. Ito ang nakaprograma para sa inyo, para may funding kayo kung grupo man. Kung ikaw lang mag-isa, then sa iyo ang 50 pesos. Ang pagkilos ng ating asosasyon, ito yung ating programa. Okay, dito maraming mga pasok na mga coordinator na natukso, na itinago ang inyong mga pangalan kasi sa kanila na nga ang 50 pesos, ang 50 pesos para sa pang-opisina ay kinuha pa, hindi nag-remit. Ang ganitong kalakaran ang dahilan na babagsak ang ating operasyon. Kaya po, ang mga BOD naglabas ng isang board resolution. Para malinis natin ang ating hanay, gumawa tayo ng isang batas na sa loob ng 2 buwan ng isang coordinator na walang report, walang remittance, pero nag-operate siya. Siyang dahilan kaya masisira ang ating operasyon. Kaya tanggalin natin siya sa kanyang posisyon. Tanggalin na rin natin siya sa pagiging miyembro. Hindi na natin siya singilin sa kanyang nautang o nagamit na pera, pero tanggalin bilang membership. At hindi na siya miyembro kahit kumuha pa siya ng ibang numero sa ibang probinsya, i-band ang kanyang pangalan dito sa head office. Hindi na siya maaring sasali pa. Maliwanag. Ang isang coordinator naman na walang performance kasi mahina ang kanyang convincing power, lahat tayo pinanganak na may angking, galing at talino. Example ha, marunong siya sa ibang bagay. Example lang po, magaling siya magloto pero hindi marunong magkarpintero. Huwag nating hanapin ng perfect sa isang tao. Pero, honest, walang performance lamang kasi mahina ang kanyang convincing power, pero honest, sa loob ng 2 buwan, kung wala siyang performance, i-surrender ang coordinator ID, ibaba sa pagiging miyembro, kumuha ng membership card at numero na bago kasi kukunin ng malaking ID. Ibig sabihin ko sa puntos na ito, honest po ang ating hinahanap. Okay. Ang programa ng PDDY Advokasya ay banal. Kasi ang kiniklaim natin ay banal na yaman ng Diyos. Maliwanag ha? Magpakabanal tayo, magpakasakdal tayo, kasi ang Diyos sa langit na nagbigay sa atin ay banal. Hindi ako pastora ha? Pero hinahanap natin yung mga honest na coordinator. Kaya dito may kasunduan ng mga BOD. Gumagawa tayo ng lahat ng mga board, may mga batas tayo, lahat ng mga coordinators na nag-orient na hinahaluan ng ibang topic ang PDDY Advokasya. Katulad ng mga taklubo, kung ano-ano mga pyramiding, nabalitaan ko sa Davao, may mga live good at iba pa. Ito lang ha, madungisan ng ibang topic ang usapin ang banal na advokasya ng PDDY, lalo na kung may involved na pera o kapirahan. Magtanggal tayo ng mga coordinator. Ang ating pamunuan ay mahigpit na ipinagbawal ang ganitong kalakaran. Kaya lalo kung nag-orient kayo ng ibang topic, bago naka-uniforme kayo, suot ninyo ang banal na programa na ito. Banal ang nagkasa ng programa na ito kasi ihandog niya yung kanyang sarili para mamumuhunan ng deuterium. Banal ang ating kailangan. Kaya bawal mag-orient na ang uniforme, nag-orient kayo ng ibang topic, ibang networking, bago suot ninyo ang uniforme ng PDDY. Ang ating asosasyon, maraming mata. Marami ito, para itong pinya, maraming mata. Alisto mga miyembro. Kung may nakita kayo ng mga naka-uniforme ng PDDY, nag-orient ng iba, report sa office. Sa mga miyembro naman, may mga ID para sure kayo na na-encode ang inyong pangalan at dinala ng coordinator ninyo ang pangalan ninyo sa opisina, ni-report nila, tumatawag kayo. Ang ating ID,
Sa likod ng ating ID, nandito ang numero na pwede ninyong tawagan ang opisina. Presidente mismo ang sumagot ninyo at ako na rin na inyong PDDOY Secretary. Ulitin ko sa mga coordinators, pagsuot ninyo ang uniforme ng banal ng ating mukha ng ating pinanser ay kailangan ang orientation ninyo sang-ayon sa advokasya ng ating attorney Police Sugilon. Maliwanag. Kaya ang batas na ito applicable mula sa mga coordinator kahit pa po POD. Mula sa regional, coordinator, provincial, municipal, barangay, down to voluntary, pag-ingatan natin ang banal na layunin ng ating PDDOY. Okay? Bawal haluan ay mga pagkakakitaan. Hindi naman bawal maghanap buhay kayo, pero wag nating dalhin ang mga membro ng PDDOY sa ibang usapin, lalo na kung may involved na kapirahan kasi madungisan ang ating banal na advokasya. Mahigpit ay pinagbabawal ito. Okay, no? So, sa mga coordinators na naloko naman kayo, no? Marami mga coordinators, no? Ito, wag lang ako magpangalanan, pero marami mga coordinators na nangangako sa inyo ng ayuda. Kaya marami ding miyembro na naningil sa ayuda. Ang ating PDDOY, uulitin ko, hindi ito ayuda, ito ay programang benepisyo at wala pa tayo sa negosyo. Huwag muna kayong maningil. Sa mga miyembro naman nga nagmamadali pero hindi naman tumutulong, mag-antay lamang kayo. Okay, no? Bawal magkalat ng maling informasyon. Kaya yung mga coordinator nga nag-preaching doon ng ayuda, magtanggal tayo kasi meron tayong board resolution na mag-disseminate ng mga false information. Ayuda, hindi po. Magtanggal tayo. Kaya po, sa mga coordinators na magdaan muna kayo sa isang briefing. Actually, bago kayo mag-coordinators, panoorin mo ninyo ang ating mga sa YouTube channel ni Ate Dina, makukuha ninyo yung ating mga programa, makukuha ninyo yung ating orientation, ang ating layunin, advokasya. Doon kayo magbase. Kaya, kunting orient muna, kunting briefing, bago kayo mag-coordinators para po lalo tayong lumalawak. Kailangan bago kayo kumuha, sa mga miyembro, no? Sa mga miyembro, kailangan bago kayo kumuha ng ID, alamin muna ninyo kung gaano kahalaga ang PDDOY ID. Alamin ninyo ano ang programa nasa likod ng PDDOY ID. Ano ang usaping sa loob ng PDDOY ID? Ano ang mayroon dito? Ano ang makukuha ko dito? Ano ang pakinabang ko dito? Para malaman ninyo ang lahat, panoorin ninyo, sundan ninyo, coordinators man o miyembro, sundan ninyo ang ating mga paliwanag sa YouTube channel ni Ate Dina. Research lamang PDDOY Secretary. Makikita ninyo si Ate Dina doon at andun yung ating mga paliwanag para maintindihan ninyo at nang sa gayon, kahit miyembro man kayo, maaari na kayong magmarites sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kumare, kumpare, mga inaanak, ay pati yung mga kaaway ninyo. Baka nang dahil sa PDDOY, kayo ay nagbati na rin. Okay, no? Magandang balita po ito. Nang sa ganoon, hindi na kayo magtatanong kung ano ba talaga ang sa likod ng PDDOY ID. Kaya, sa mga coordinator naman, mag-preaching tayo ay magbigay ng tamang informasyon sa ating mga kakilala, sa ating mga, alam ko, maraming gumagalaw dito kasi puso ang gumagalaw dito, pagbabago ito sa ating bansa. Okay, no? So siguro, ang ating oras talaga limitado. 30 minutes lang tayo. Bukas, pag-usapan natin kung gaano kahalaga, ano ang deuterium, sa anong paraan tayo iligtas ng ating deuterium at sa anong paraan kayo magbenepisyo at marami pang katanungan. Subaybayan lamang ninyo ang ating programa. Ito ay naka-upload na rin sa ating YouTube channel, kaya maaari na rin ninyong balikan ang ating topic ngayong gabi na ito sa ating YouTube channel. Dito lamang po
Maraming salamat uli sa buong isla ng Dinagat Island. Magandang gabi. Magandang gabi sa Agusan del Sur. Ayan, ating ipananawagan ng ating mga mayor dyan. Kailangan magpapareceive tayo, magpapa-accredit kung kailangan, pero alamin ang kapangyarihan ng taong bayan. Ito lamang masasabi ko. Magandang gabi sa lahat.